balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po maging ganap na 2 Division Undisputed Champion si Naoya Inoue, nang tinalo nito ang ating Pinoy Unified Champion na si Marlon Tapales via round 10 TKO. At sa naging post-fight interview mga idol ni Tapales, tila kitang kita talaga ang bakat sa mukha nito mga idol, na sanhin ng pamatay na suntok ng Japanese Monster. Bagamat kagaya sa mga sinabi ng dating Pinoy Unified Champion, nahirapan daw talaga siya nakalabanin si Inoue dahil ibang klase daw talaga mga idol ang bilis nito sa laban. Hindi niya daw talaga ito masabayan at hindi niya daw ito matimingan ng solidong suntok. At sa tanong naman mga idol kay Marlon Tapales kung ano ba talaga sa kanya ang lakas ni Inoue, at ayon sa Pinoy mga idol, para sa kanya hindi naman daw gaano kalakas ang mga suntok ng Hapones. Natural lang daw mga idol ang lakas nito. Mabilis lang daw talaga tumapon ng kamao si Inoue, kaya nagmumukha malakas talaga ito kapag nakatama. Well, kung matatandaan nyo mga idol, nung nilabanan ni Paul Butler si Inoue at sa naging live ng Breton isang linggo bago siya manakot kay Inoue sa undisputed fight, isinabi rin ito mga idol na sa totoo lang daw hindi daw talaga gaano kalakas ang mga suntok ni Inoue. Kaya niya daw talaga ito saluin. Snappy at mabilis lang daw talaga ito mga idol, pero hindi daw ito masasabi ni Paul Butler na isang power puncher si Inoue sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa parehong press con nga ni Marlon Tapales, natanong naman po si Inoue ng mga Japanese boxing media kung ano ba ang susunod na hakbang nito sa kanyang next fight. At dito nga mga idol sinabi ng Hapones na ang priority daw nila mga idol ang laban nila sa Mayo, at nangunguna nga dito mga idol si Luis Pantera Neri na siya ang WBC mandatory challenger. Pero bukod sa Meksikano mga idol, nabanggit din po ni Inoue ang pangalan ni Murodjon Akhmadaliev na siya naman ang WBA mandatory challenger. At higit sa lahat mga idol, ang pangalan ng kanyang mortal na karibal na si General Casimero. Walang may nabanggit si Inoue mga idol kung anong date ang plano niya na labanan ng Pinoy 3 Division World Champion. Pero isang magandang balita to mga idol para kay Cuadro Alas, dahil simula nang sinabi ni Inoue na wala na daw siya interes na labanan pa si Casimero sa dahilan na hindi naman daw ito magaling dahil sa hindi magandang performance nito sa laban niya kay Uguni kung saan nauwi sa draw ang bakbakan. Kaya ibig sabihin nito mga idol, kailangan talaga magpa-impress ni Casimero sa kampo ni Inoue sa kanyang next fight para hindi na ito mawala ng interes na pumalag sa bakbakan, kung saan dito natin mapapatunayan mga idol kung kaya ba talaga panindigan ni Cuadro Alas ang kanyang mga sinabi kay Inoue na sakali matuloy ang kanilang sagupaan, pupugutan niya daw ng ulo ang Japanese Monster kapag siya daw ang kalaban nito. At dito natin malalaman mga idol kung ano ba talaga ang game plan na gagawin ni Casimero, na sinabi nito sa kanyang live na alam na daw nito kung paano talunin ang Hapones sa bakbakan nila. At hindi na rin siguro mga idol bago sa Team Cuadro Alas ang mga sinabi ni Inoue, nakasama pa rin ang Pinoy champion sa kanyang listahan dahil sa naging post po ni Cuadro Alas sa kanyang Facebook page. Sinabi nito mga idol na pagkatapos daw ni Inoue na wasakin si Luis Neri sa Mayo, sila na daw ang maglalaban, at alam niya daw na alam din daw ng lahat na siya lang daw ang makakatalo sa Japanese Monster sa bakbakan.